Mga bro, usapang maritime ulit tayo ngayon. Habang umaarangkada ang modernization ng Philippine Coast Guard (PCG), meron ding chest-beating claims na sinasabing magiging largest and most capable Coast Guard ang PCG sa Southeast Asia. Pero teka, tama ba talaga ito? Malinaw na may malalaking hakbang ang PCG, pero hindi ibig sabihin nito ay wala nang dapat ayusin. Poong at nagkakaroon tayo ng halos 50 bagong surface assets, pero ano-ano ba talaga ang mga ito? Mayroon tayong 5 units ng 97 meters multi-role response vessels na kahawig ng Tagbanoa class, isang locally made 40+ meters Dato Bago class patrol vessel, at 40 units of FPB-110 patrol boats mula sa French shipbuilder na OCEA. Maganda ito sa papel pero hindi lahat ng bilang ay automatic na powerful assets. Kahit halos 35 meters lang ang haba nito, parang malapit ito sa 44 meters Parola class vessels na ginagamit na sa West Philippine Sea, WPS. Pero mga bro, ang size increase ng ship ay hindi lang sa haba sinusukat. Kapag magkatabi, makikita mo na ang Parola class ay significantly larger kumpara sa FPB-110 boats dahil mas mabigat at mas malaki talaga ang kabuoang design nito. Ang FPB-110 boats ay gawa sa aluminum, hindi steel. Alam natin na sa WPS, madalas mangyari ang intense ramming incidents mula sa mga steel-hulled ships ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ang tanong, makakayanan ba ng FPB-110 ang ganitong klaseng harassment? Sa totoo lang, hindi ito ang tamang asset para sa ganitong sitwasyon. Mga bro, ang solusyon dito ay steel-hulled ships. Pwede nating dagdagan ng fleet ng mas maraming Parola class patrol vessels mula Japan o pag-aralan ang mga offers mula South Korea para sa steel-hulled ships ng HD Hyundai Heavy Industries. At syempre, huwag nating kalimutan ang locally made vessels tulad ng Dato Bago class at Lapu-Lapu class mula sa BFAR na kayang depensahan ang ating territorial waters.